inyo ang Panginoon. Ang sumaili. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi nito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali." Isa namang talinghagang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mostasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pa? Napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na arina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa magitan ng talinghaga. At wala siyang sinabi sa kanila na hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. "Magsasalita ako sa kanila sa magitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilini mula ng likain ang sanlibutan." Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang taong pinagharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinagharian ng dyablo ang masamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinagharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng kasamaan at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at manggangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So matapos ang maghapon ng pagninilay sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, tayo ay pumapasok sa taluktok culmination of this day, which is the Holy Eucharist. At ang celebration of the Holy Eucharist, meron siyang, alam na natin lahat, ng dalawang mahalagang bahagi, Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist. Dalawang magkaibang bahagi, ngunit parehas lang. Dahil yung Liturgy of the Word of God is our Lord Jesus Christ. Inihahanda ng Liturgy of the Word yung mangyayari, the second part, the Liturgy of the Eucharist, kung saan yung salita ng Diyos ay magiging laman. Magiging laman na dito yung ating tatanggapin, salitang naging laman. Ngayon, itong mabuting balita natin ay kasama siya sa Matthew chapter 13. Alam natin na yung Ebanghelyo ni San Mateo, Matthew chapter 13, it contains a series of parables. And actually, noong isang linggo and this Sunday, the Lord is repeating again and again the nature and the purpose of the parable. Ano ba ang layunin at kalikasan ng isang talikhaga? Di ba kung pinakinggan natin yung isang linggo, inulit din ngayon mula kay Propeta Isaias. Kasi sa Yeso Kristo, gumagamit siya ng talikhaga. At alam natin yung talikhaga ay galing sa normal na pang-araw-araw na buhay. Buto ng mustasa, trigong itinanim, yung binhing bumagsak sa daanan, sa batuhan, sa dawagan, sa mabuting lupa. Mga larawan na pamilyar sa tao. Pero dito natin malalaman kung ano ang purpose. What is the purpose of Jesus Christ? Why He was proclaiming His teaching or His preaching through the parable. Sabi rito, para yung mga iba, makinig ng makinig pero walang makakakita. They can listen and listen, but they will never hear. Yung iba, titingin ang titingin, pero walang makikita. And this is the purpose of the parable. Parables are stories. May mga tao na pinakinggan yung talinhaga, isang magandang kwento. If that is what happens, isang magandang kwento lang yung salita ng Diyos, kabilang yung taong ito doon sa nakinig, ngunit walang nakikita. Tumingin, ngunit walang nakikita. What is the purpose of our Lord Jesus Christ? The parable are stories proclaimed to us, but we need to find ourselves inside the story. Ito ang layunin ng talinhaga. Kapag pinahayag yung mga talinhaga, pwedeng kwento lang, magandang pakinggan. O kapag nakita natin yung buhay natin, yung nangyayari sa pang-araw-araw na kasaysayan natin sa loob ng kwento, then the parable achieve the purpose. O kaya nga nung isang linggo, kung nakita mo, ako yung lawagan, ako yung batuhan, ako yung daanan, ako yung mabuting lupa, blessed are you. Dahil nakita mo sa loob ng talinhaga ang sarili. Kung hindi mo nakita, at natulog ka lang sa banal na misa, di ba? Ito yung nangyayari. Kapag kwento lang yung pinakinggan natin, nakakatulog tayo. Parang nung kinukwentuhan tayo ng nanay natin ng bata tayo. And today, there are other 3 parables. At minsan, itong mga talinhaga na ito, maraming interpretasyon. But I would like to remind you that the whole of the scriptures is about the love of God. Kung marami tayong napakinggan na yung maghapon, at nakalimutan natin lahat, dahil nag-senior moment na yung marami sa atin, huwag pag-alala. Kung maalala niyo lang yung isang bagay, mahal ka ng Diyos, sapat na yun. And the first parable is about the wheat and the darnel, di ba?
Ngayon, ang tendency ng tao ay katulad ng mga katiwala, bunutin na agad. Bunutin na agad yung masamang damo. Sabi ng may-ari, baka mabunot pati yung trigo. Sa English, itong masamang damo ay darnel. Alam niyo ba yung darnel? Kapag tumubo siya, identical, parehas na parehas sa wheat. Kaya hindi mo alam kung ano yung ano. Kapag ka binunot mo, hindi mo talaga alam na baka mabubunot mo yung mabuti. Sabi nung iba, pag binunot mo kasi nagbuhol-buhol na yung ugat nila. Maaring totoo, maaring hindi. Pero ang sigurado tayo, darnel and wheat, parehas na parehas, hindi mo alam yung mabuti o yung masama. Kaya nga, walang kakayahan yung mga manggagawa na bunutin agad. Sabi nung may-ari, huwag yung bunutin, wala naman tayong kakayahan. Antayin natin mag-mature. At saka natin malalaman kapag nagbunga na sila. Pamaturin mo, pagbungahin mo, yung walang bunga, ayun yung masamang damo. Yung may bunga, ayun yung trigo. Bakit ko sinabi na ang konteksto nito ay ang pag-ibig ng Diyos? Kasi ang mga tao, agad-agad, pag may mahina, pag may makasalanan, pag may nagkamali, gusto natin kalusin agad eh. Tanggalin agad yan, bunutin agad yan. Pero itong ebanghelyo ito, iluin mo yung Diyos, antayin natin. Antayin natin yung tamang panahon. Let them mature. Kasi bata pa eh. Bata pa yung sitwasyon. Bata pa yung pangyayari. Hindi natin alam kung ano yung mabuti at kung masama dyan. Huwag magmadali. Tayo, talagang madaling-madali na tayo. Sana huwag yung ipagdasal yung mga kapitbahay ng chismosa na kalusin na. Di ba? Kasi ganun yung nasa puso ng tao. Kalusin ka ng Panginoon. Yung mga blood control. Wala tayong karapatan sa atin ng Diyos. Antayin natin yung tamang panahon. Pero ang mahalaga rito, binuhin mo, if St. Augustine was judged when he was younger, nabunot na siya. Di ba? Si St. Augustine, pag binasa din yung kasaysayan ni St. Augustine, babaero, nagnakaw siya ng mga prutas, pinakain siya sa babo. St. Francis of Assisi, this is the jubilee of St. Francis of Assisi. Kung hinusgahan si St. Francis noon, bata pa siya. Wala tayong San Francisco de Assis na yun. Kasi St. Francis, di ba, makamundo siya. St. Ignatius of Loyola, di ba, babaero, no? Maghilig pumorma, violente. Kung hinusgahan siya ng bata siya, binunod na agad. Wala tayong San Ignacio. Ilan ang ibig sabihin ng kasaysayan ng simbahan? Ang Diyos, na lagi nang binibigyan ng pagkakataon. Kasi hindi mo alam na baka yung tingin mo masama, mabuti pala yan. Baka yung tingin mo mabuti, masama pala yan. Ano niyo yung mga babae rito, di ba? Nung niligawan kayo ng boyfriend nyo, kala nyo mabuti. Wala hindi. Hindi naman naligaw sa'yo, ayaw na ayaw siya kayo na pangasawa. Hindi yung mabuti. The same thing. Dito sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya nga, binuin mo, kung tayo ay husgahan ng Diyos, nung hindi pa mature ang ating pananampalataya, wala ka tayo rin. Kung tayo ay hinusgahan ng Diyos, nung makikit pa yung utak natin, binunod agad tayo, wala ka tayo rin. Pero sabi ng Diyos, kalma, kalma. Hintayin natin yung buwan. Napakaganda, no? Kaya nga ang konteksto ng pag-ibig ng Diyos, hindi siya nagmamadali para husgahan tayo. Kaya huwag tayo magmadali na husgahan ng iba at husgahan din ang ating sarili. Kaya nga yung sumunod na talinghaga ay yung maliit na puto ng mustasa. Pinakamaliit daw sa lahat ng binhi. Walang kwenta, di ba? Sa daigdig na yan, ang sukatan, maliit ba o malaki? Sa NPA, di ba? Si Wed Banyama, parang gigante. Si pangalan nyo, Jalen Bronson, napakaliit. Yung mga una, di ba? Talagang yung malaki ang Yamato.
Hindi ko huwag kayong magalit dahil mga San Antonio is first name lang. Pero hindi yun. Sa Diyos, nakikita niya yung kapangyarihan kahit maliit. Dahil nakita na ng Diyos kung anong mangyayari kapag ang maliit na ito ay naalagaan. Magiging pinakamalaking puno ng halaman at makapagpapahinga sa kanya yung mga ibon sa ipapawid. Yung biblical apostolic, kung gusto ninyong simulan sa parokya ninyo, marami rito mga kasama tayo, nagsimula sila, 2 lang sila, 3 lang sila, 4 lang sila. Maliit para walang magagawa. Para walang mangyayari. Sister, isa lang. Ang mahalaga, itanim. Mahalaga may itinanim. Sabi ng Panginoon, matulog ka, hindi mo alam kung ano mangyayari, pero yung Diyos ang magpapalagay. At isang araw, yung mga pagod na ibon, mga nilalang, mga taong pagod na sa paglalakbay sa mundong ito, pwede magpahinga. Sa mga balikat na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Biruin mo, pwede magpahinga yung mga tao sa akin. Yung iba nga rito talagang pahinga, natulog na sila. Maganda. Tulog. At yung muling talinghaga, yung pampaalisa, yung arena, napakarami. Lagay mong 1 kilo arena, napakarami. Pampaalisa, maliit lang. Hindi nakikita. Pero, papaalsahin niya ang masa. At ito raw ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, kadalasan hindi nagsisimula ng malaki na agad. Diba tayo sa mga parokya kapag maraming umaten, diba? Kapag malaki yung mga proyekto, may malaking tarpaulin, ayun na agad yung kaharian ng Diyos. Kadalasan ang kaharian ng Diyos nakatago. Hindi ginala, hindi napapansin. Katulad ng maliit na buto ng mustasa, katulad ng mga palsa. Pero nakikita yung bunga. Kaya magkakaroon itong mga talinghaga. Ay, ang tanong katulad ng sinabi mo kanina, nakita mo ba yung buhay mo sa loob ng istorya? O hanggang ngayon ang istorya wala. Kaya gusto ko yung ikalawang pagbasa. Yung ikalawang pagbasa, iskandalo ito sa mga taong simbahan. Pinakinggan niyo ba? Sabi ni San Pablo, hindi kayo marunong manalangin. Ay, Father! Kaya kung nga tapusin yung Santo Rosario ng 5 minuto, nakalinig na kayo. Kung nakasend ako sa gagalan ng tundo, may nagro-Rosario rin, 5 minuto talaga. Akin na lang mo ito, 5 minuto. Grabe. Ay, sabi ni San Pablo, hindi kayo marunong manalangin. Ay, yung mga nakaluhod-luhod sa sito, hindi ko marunong manalangin. Ano sabi ni San Pablo? Kasi, ang totoong panalangin ay yung maihahayag mo sa Diyos. Yung mga bagay na hindi kayang bigyan ng salita. Diba, napakinggan natin? Ano itong mga bagay na hindi kayang lagyan ng salita? Lahat ng bagay kaya natin lagyan ng salita. Kaya natin ipaliwanag. Pero ang totoong panalangin, kapag hindi mo na malagyan ng salita, ito yung mga pangyayari, karanasan, hindi na natin maunawaan. Lampas na sa ating kakayanan. Mga sakit, pagdadalamhati na hindi na mabigyan ng salita. Sabi rin ni San Pablo sa English, you just groan. Alam niyo yung groan? Umuungol ka na lang. Pero ito yung totoong panalangin dahil ito yung totoong galing na sa kaibuturan ng puso mo. At paano daw ito aabot sa Diyos? Yung Espiritu mo ay tutulungan ng Espiritu sa atin. At ito ay kaugnay ng mabuting balita. Sa mga panahon na akala natin puro damo nakatanim sa buhay natin, wala nang mabuti. Ayun yung mga panahon na umuumul tayo sa Diyos. At ayun yung panahon na mas totoo ang ating panalangin. Ayun yung panahon na mas pinapakinggan tayo. Kanina nga nagdasal ako. Sabi dun sa morning prayer, malamig na malamig ang Diyos sa mga taong may sugat ang puso. Napakaganda. Kaya nga,
Huwag kayong mag-alala kung hindi ninyo sa ulo yung Bible. Di ba? Parang kaya kayo pumunta rito, makikintindi daw natin yung buong Bible, di ba? Hindi naman natin naiintindihan. Pero ang mahalaga lang sa araw na yun, yung salita ng Diyos na dating laman din sa buhay natin. Siya yung totoong nakakakilala ng kalagayan natin. Alam niya mga kung paano ka dumating sa araw na ito. Alam niya yung mga takot, mga pangamba. Alam niya yung kapibuan, yung mga luha, yung pagkapagod. Alam lahat ng Panginoon. Nasabi lang ng Panginoon sa Eucharistiyang ito, isigaw mo sa akin. Kahit hindi mo malagyan ng titig, isigaw mo sa akin. Tatagal ko. Kaya nga sa Eucharistiya, si Jesucristo ay palaging wasak, di ba? Winawasak yung katawan niya. Sa Eucharistiya, palaging dumadanak ang dugo ng Panginoon Jesucristo. Bakit? Para tayong mga dumating sa banal na Eucharistiya ito wasak. Nangihina, pagod, ay buuin muli ng Diyos. Para tayong dumating sa banal na Eucharistiya ito sugatan. Maraming sugat ang ating buhay, ang ating nakaraan, ang ating kasaysayan. Wala nang buhay, wala nang dugo. Bigyan muli ng buhay sapagkat ang dugo ay simbolo ng buhay. Kaya nga ang Eucharistiya ay palaging maligaya. Kapag lumabas na sa Eucharistiya, nang nakasimangot, dalawang bagay lang yun. Alam niyo ba? Dahil si Father may project na naman sa parokya. May second collecta. Si Father, nakasimangot yung mga tao. Ha? O kaya naman, hindi ka maligaya sa Eucharistiya kasi istorya lang yung napakinggan. Talinaga. Pero kung pumasok ka sa salita, ito yung mission natin, ha? Paano natin tutulungan yung taong makatbuhan yung sarili nila sa salita? Huwag kayo mag-alala. Magtutupayan tayo ngayon. Ang mahalaga ngayon, magpahinga sa pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo lahat ay tatayo upang ipahayag ang ating pananampalataya.